Matagal ko 'tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tinawag po ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya. At para po sa mga kababayan nating nakasubaybay, welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Para po kilalanin ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Isang matagumpay na negosyante, nakasama ng kanyang pamilya, maayos at matiwasay na namumuhay sa bawat araw. Ang kanyang tagumpay, kinikilala niyang buhat sa Diyos na tumawag sa kanya sa Iglesia ni Cristo. At malaking bahagi rito ang pamantasan kung saan siya nakapag-aral. Ating kilalanin si kapatid na Jose Marie Anonas mula sa lokal ng Urdaneta City, Distrito Eklesiastiko ng Urdaneta City, Pangasinan. At alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Jose Marie Anonas o mas kilala bilang kapatid na Joms mula po sa lokal ng Urdaneta City, distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Magandang araw po, kapatid na Joms. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kumusta po ang pamilya? Mabuti po. Ang aking pong may bahay ay kasama ko po sa aming pagninegosyo at biniyayaan din po kami ng isang anak na kasama rin po namin sa aming pong dito rin po sa aming tinitirahan. Pakibati na rin po ang inyong pamilya at baka meron pa po kayong gustong batiin. Go ahead po. Binabati ko po ang aking asawa, ang kapatid na Glenda, naging aming anak, ang kapatid na Miguel. Gayon din, binabati ko rin po ang aking mga magulang, ang nanay ko po at tatay, aking mga kapatid. At ang aming destinado po ng lokal ng Urdaneta City, ang kapatid na Jeff Macaspak, ang ministro po sa aming distrito, ang kapatid na Michael Mananlili, at panghuli po ay ang aming tagapangsiwa, ang kapatid na Elmer Abalos. Maraming salamat po, kapatid na Joms. Pinabati ko na rin po lahat po ng mga ministro at manggagawa, mga may tungkulin at lahat po ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo dito po sa distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo, kapatid na Joms, na kayo ay isang negosyante. Opo. From the start po ba, talagang nagdinegosyo na kayo? Negosyante na po ba kayo? Hindi po. Ako po ay nagsimula po muna bilang namasukan po ako sa mga ilang kumpanya at gayon kasama na po dyan yung saan po ako nagtagal sa bangko po. At saka pa lang po ako nagdesisyon magnegosyo after ko pong nag-resign sa pinapasukan ko pong bangko. Bakit po naisip ninyo na mula sa pagiging empleyado o pagtatrabaho sa bangko, magtayo kayo ng negosyo, magpatakbo po ng mga negosyo? Napag-aralan din po namin mag-asawa na may opportunity po kasi sa pagnenegosyo ay meron ka sariling diskarte na maaari kang mas kumita pa ng mas higit gaya po ng ikaw yung namamasukan lamang sa isang kumpanya. Pag namamasukan po kasi, limitado. Limitado yung oras mo po talagang nakalaan po talaga sa pagpasok sa kumpanyang iyon. Hindi po tulad ng may sarili kang oras na makakapag-diskarte ka po ng sarili. At depende sa magiging compensation pa sa'yo. Ano po? Isa pa po yun. Kumbaga may mas malaki pong opportunity. Pero ito po bang linya mula sa bangko tapos pagninegosyo, iyan po ba ay iyan din ang talagang pinangarap ninyo? Inangad ninyo buhat pa ng una? Sa totoo po, hindi po. Ang una ko po talagang pangarap ay ang maging piloto. Kaya nag-aral din po ako sa aeronautical school after nga po yung graduate po ng high school. At yun nga lang po ay nagkaroon po ng mga sitwasyon na mahirap, yung pagbabiyahe. Kaya hindi ko po naituloy yung aking pangarap na magpiloto. Bakit po ninyo nasabing mahirap yung pagbabiyahe? Una po ay kami po ay nakatira sa area po ng Fairview
At ang school po na pinapasukan ko po ay sa area pa po ng Pasay. Kaya yung pag-travel pa lang po sa araw-araw ay napakahirap na po. Try po pala ako mag-boarding house pero nahirapan din po ako. Hindi rin po ako sanay na humiwalay sa bahay ko namin. Mas komportable kayo Oo, na nakauwi po kayo Opo. sa inyong bahay, sa inyong tahanan. Ano po nangyari pagkatapos ng pag-aaral ninyo sa Bali, aeronautical isang school? SEM lang po ako sa aeronautical school. Nagpahinga po ako nung sumunod po na SEM. Hanggang sa inuudyukan nga po ako ng nanay ko na ano nang plano mo sa buhay, anong gusto mong course na kunin. Nagsasuggest din po siya. Baka kung gusto mo mag-nursing ka na lang dahil uso ngayon yan, mag-abroad ka, mas maganda ang kita. Although sa isip-isip ko, hindi ko po gusto maging nurse eh. Kaya habang naghihintay po ako, nagkataon naman po ay nakakausap po namin yung kapitbahay ho namin, na kapatid nga po sila, na nirecommend po kami. Ang sabi po nila, baka gusto nyo i-try sa New Era. So malapit lang naman ang New Era at maganda raw. Ganun. Maraming mga magandang bagay silang binanggit. So since na nga malapit na po yung pasukan, kumbaga mga last week na po yan ng enrollment eh. Hinabol na lang po ako na maka-enroll po sa New Era. Sinamahan nga po ako ng nanay ko po doon. Pagdating sa New Era University, ano napili po ninyong kurso? Paano kayo napunta sa larangang ito o sa field na ito? Actually, ang pangarap ko lang talaga dati, basta makapasok lang muna ako ng college para lang wala silang masabi. At ang pinaka nakita ko po na oportunidad yung sa commerce, yung BSBA nga po. At napili ko po major yung management. So yun na po ang talagang in-enroll na po ako sa ganong kurso. So at that time po, masasabing at loss kayo kung ano ang gagawin ninyo? Plano lang ho nun ay makapag-college man lang sana. Para hindi ho masayang yung panahon. Nung nag-aaral na po kayo sa New Era University, at yun na nga, nasa kurso na kayo ng commerce, finance, ano pong napansin ninyo? Paano po kayo nakapagpatuloy? Hindi po madali yun kasi siyempre, hindi naman talaga yun yung gusto ninyo. Nung umpisa medyo mahirap din, pero hanggang sa nagamay na at nagka-focus na rin po ako na tinuloy-tuloy ko na rin po siya. Kumbaga, maganda naman po ang naging result ng pag-aaral. So sa pag-aaral pa lang, masasabi po ninyo na naging maganda ang takbo ng buhay po ninyo? Maayos naman po. Saka yung pinaka-eskwelahan, natuwa po kami dahil malinis nga po at kumbaga ma-accessible at kumbaga hindi rin po ako nahirapan sa pagbabiyahe. Maganda rin yung mga scheduling ho namin ng mga subjects. At para po sa kabatiran ng mga nakikinig o nakasubaybay, ang New Era University po ay nasa ilalim po ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo. Kaya batiin na rin po natin yung mga nangangasiwa po sa paaralan sa New Era University. Kapatid na Joms, bukod nga po sa nalipat kayo sa field na ito, sa larangang ito, ang isa pa pong bahagi o istorya ng buhay ninyo, hindi naman talaga kayo ipinanganak na Iglesia ni Cristo. Ano po ang kinagisnan ninyong relihiyon? Ako po ay pinanganak na Katoliko at ang aking pamilya ay saradong Katoliko po talaga. So, paano po kayo nagkaroon ng ideya tungkol sa Iglesia ni Cristo? Yun na nga po, nung ako po ay nag-aral na sa New Era, siyempre po ay karamihan po dyan mga kapatid sa Iglesia at yun na rin pong aking mga naging mga kaibigan. Marami po mga pagkakataon na iniimbitahan na rin po nila ako sa mga pamamahayag at gayon din, hindi rin po naiwasan na magkaroon po ng mga kwentuhan ukol nga po sa mga kung anong meron sa Iglesia ni Cristo. Meron na po ba kayong impresyon noon? Meron na po ba kayong naririnig tungkol sa Iglesia ni Cristo? Actually po, meron po. Mga medyo bata pa po ako. Ang kalimitan ko po naririnig po dyan ay, although negatibo po siya, tulad po ng mga 10% po na donation na kailangan pong ibigay ng isang kaanib at yung mga wala daw silang mga rebulto sa kanilang mga simbahan pa ang term dun eh. Kumbaga, dun din po kami, yun yung mga idea po namin dati tungkol po sa Iglesia ni Cristo. Unahin na po natin yung tungkol sa 10% na naririnig ninyo tungkol sa Iglesia ni Cristo noon. Ano pong napatunayan ninyo nung kayo'y maging kaanib na po sa Iglesia ni Cristo? Nakasulat po sa Biblia
ay kusang loob, pasya ng puso ang ginagawang paghahandog sa loob ng iglesia. At yan po ang itinuturo sa atin Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo para po sa kabatiran ng mga nakikinig po na sa panahong Kristiyano, tayo po ay nasa panahong Kristiyano na, hindi mabigat sa loob, mula po sa puso, batay sa iginiginhawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya, totoo po yung nabanggit ninyo, hindi po totoong may 10% po o tithings na sinusunod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tungkol naman doon sa wala ngang larawan, walang rebultong sinasamba, ano naman po ang napatunayan ninyo at bakit po ganon? Nung ako po yung nagsusuri pa lamang, may nakausap din po kami na mga manggagawa, mga ministro, na pinaliwanag din po nila, na pinakita nga po yung susulat sa Biblia, na bawal po talaga ang mga pagsamba sa mga larawan, mga rebulto. Kaya doon pa lamang po ay unti-unti ko na po na naliwanagan na yun pala ay talagang pinagbabawal ng Panginoong Diyos. Kaya marapat lang po na wala talagang rebulto o larawan sa bahay-sambahan o sa gusaling sambahan sapagkat ayaw na ayaw po yun ng ating Panginoong Diyos. Papaano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Yung tanong po na akin pong iniisip-isip po dati ay yung kung bakit ang Panginoong Hesukristo, sa amin nga po dati na bilang mga Katoliko, ay siya rin daw po ay ang Panginoong Diyos. Sila daw po ay isa. Na nung ako po ay nagsuri na, ay doon ko po lubos na naliwanagan na sila po ay magkaiba. Ang binabanggit po ninyo, may aral po kasi sa Iglesia Katolika na ang iisang tunay na Diyos daw po ay binubuo ng 3 persona. Kaya iisang Diyos daw po ang Amang nasa langit, ang Panginoong Hesukristo, maging ang Espiritu Santo. Opo, yun po ang aming pagkakaintindi po talaga. Ano po ang napatunayan ninyo nang kayo po ay nakikinig na, nagsusuri na sa loob ng Iglesia ni Cristo? Doon nga po, naging malinaw na imposible po talaga na sila po ay maging isa dahil ang Panginoong Hesukristo nga po ay nananalangin pa sa ating Panginoong Diyos. So doon pa lamang po talagang nalinaw ko na po na wala pong katotohanan talaga ang aking yung pagkakaunawa ko po dati. Kaya hindi po sila iisang Diyos Wala po tayong mababasa na ang Ama at ang ating Panginoong Hesukristo ay iisang Diyos. Kung meron man po tayong mababasa sa Biblia na ang Ama at ang ating Panginoong Hesukristo ay iisa, nagkakaisa po sila. Opo. Sa pangangalaga sa kawan, nagkakaisa po sila sa pagmamalasakit sa Iglesia ni Cristo o sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po yung tunay na Diyos na dapat makilala ng tao? Ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama na binanggit sa mga talata sa Biblia. Malinaw na talagang nag-iisa lamang po ang ating Panginoong Diyos. Kapatid na Joms, gaano po kahalaga na nalaman ninyo yung katotohanan na yon tungkol sa ating Panginoong Diyos? Napakahalaga po na nakilala po ang Ama bilang tunay na Diyos at ito po ay naging dahilan para ako po ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas, masunod ko po kung ano pong dapat ko pong isabuhay bilang isang kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat yung pagkakilala po sa tunay na Diyos, sa Ama po na nasa langit, yun po ang binabanggitin ng ating Panginoong Hesukristo na ikapagtatamo ng kaligtasan. Tama po. Kaya tama po kayo na nang makilala po ninyo ang Ama bilang iisang tunay na Diyos, nagkaroon po kayo ng pagkakataon na maligtas o magmana ng ipinangako ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan. Kailan po kayo nagpasya na kayo panayan ng makikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo at kayo ay aanib na po sa Iglesia ni Cristo? Ako po ay nagdesisyon na magsuri, magtuloy-tuloy na sa pag-aaral nung ako po ay nakagraduate na po sa New Era ng aking pong kurso. At nangyari po yan nung ako po yung unang trabaho po ay nasa Parañaque at nakasama ko po ang aking tiyahin na isa po siyang Iglesia ni Cristo at nagkataon po na siya po ay sumasamba na tuwing Huwebes at sinasamahan ko na po siya. Kumbaga, kaysa umuwi po ako mag-isa,
inimbita na rin po niya ako na sumama na po sa kanya. Para total, may alam naman na daw ako sa iglesia, bakit hindi ko pa ituloy-tuloy. At doon ko po lubos na naunawaan palalo kung ano ang mga dapat ko pa pong malaman tungkol po sa Iglesia ni Cristo. Nung panahon po na kayo nag-aaral sa New Era University, may sandali din po ba na gusto na ninyong makinig talaga? Gusto na ninyong magsuri talaga? Sa totoo lang po talagang gusto ko na po talaga. Gusto ko na po talagang tuloy-tuloy. Kaso nga lang, meron pong pumipigil sa isip ko dahil nga po ako'y isang estudyante pa lamang po ay may pangamba rin po ako na kung ano sasabihin sa akin ng aking mga magulang. Baka mahadlangan po ako. Kaya hindi po ako agad na makapag-desisyon ng mga panahon po na yun. Nung kayo makapagpasya, meron na kayong kakayanan sa inyong sarili, kayo nagtatrabaho na. Naging madali po ba yung pagpasok o pag-anib po ninyo sa Iglesia ni Cristo? Nung una po, medyo tinatago-tago ko pa ho eh. Dahil nga po may pangamba pa rin po na baka may masabi po sila. Pero eventually, nung malaman na po nila ng aking mga magulang, ay naging maayos naman po. Kumbaga, hindi naman po ako nagkaroon na ng mga problema o paghahadlang po nila. Bakit po sa tingin ninyo natanggap ng mga magulang ninyo yung naging pasya ninyo na kayo ay mag-Iglesia ni Cristo? Sa tingin ko naman po ay nakikita naman po nila yung pagkatao ko po na maayos naman po. Maging nakikita po nila yung aking mga kaibigan, na mga kapatid sa iglesia na mabubuti naman po. Kumbaga, wala po sila nakikitang hindi maganda. Kaya natuwa rin po siguro sila na wala naman po pala magiging problema kung ako ay umanib po sa Iglesia ni Cristo. So masasabi po na napabuti po kayo Tingin ko po. sa pasya po ninyo na kayo ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Opo, tama po kasi nga po yung mga gabay na lagi pong ipinapayo sa amin ay nasusunod naman po namin. Kung ano po talaga yung naayon na dapat po nating isabuhay bilang isang Iglesia ni Cristo. At yun po kasi yung mga aral Opo. ng ating Panginoong Diyos na maghahatid sa atin sa ikabubuti po natin. Kahit sa buhay pa lang po na ito. Opo. Higit po sa lahat sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya yung pag-aaral po ninyo sa New Era University, overall experience, kapatid na Joms, ano pong masasabi ninyo? Yun po ang naging daan para mas mapalapit po ako sa Panginoong Diyos, masunod po ang kanya po mga utos. Yun din po ang dahilan para mas lubos po akong kumilala po sa kanya at maibuhay ko po kung ano po ang nararapat at higit po sa lahat yung pangakong kaligtasan. Kailan po kayo nabautismuhan? Ako po ay nabautismuhan noong May 10, year 2000 sa Central po. Pagkatapos po na kayo mabautismuhan, ano po ang sinabi ninyo sa panalangin ninyo sa ating Panginoong Diyos? Nagpapasalamat po ako ng lubos na sa dinami-dami po ng mga tao ay isa po ako sa napili po niyo. Bagamat hindi po ako ganun ka-perfectong tao, ngunit pasalamat po talaga ako. Gayunpaman ay napili po ako at natawag sa loob ng iglesia. Maraming salamat po, kapatid na Joms. May mga pag-uusapan pa po tayo, pero pansamantala lang po nating bibitinin muna. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Jose Marie Anonas o kapatid na Joms mula po sa lokal ng Urdaneta City, distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Si kapatid na Joms po ay nangarap na maging piloto. Subalit dahil po sa nahirapan siya sa pagbiyahe, sa ginawa niyang pag-aaral dahil malayo po yung kanilang bahay kung saan siya nag-aaral, natigil po yung kanyang pag-aaral sa kursong napili niya. At nag-aral siya sa New Era University kung saan naman ay napasok siya sa larangan ng commerce maging sa finance. Mula po doon ay nagkaroon po ng giya o ng maayos na takbo ang kanyang buhay at pamumuhay sa mundong ito. Nakapagtapos po siya ng pag-aaral. Higit po sa lahat ay kinasangkapan ng ating Panginoong Diyos ang New Era University para magkaroon siya ng kaalaman
ukol sa mga pangunahing aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na po ang pagkakilala sa iisang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Magandang araw po muli, kapatid na Joms. Magandang araw po ulit. Kapatid na Joms, kung tutuusin, hindi po natupad yung pangarap ninyo na maging isang piloto at napunta nga po kayo sa larangan ng pagninegosyo. At some point po ba, meron kayong pinagsisisihan? Wala po talaga. Dahil alam ko naman po na mas napabuti po ako. Kumbaga, ito po ay ginabay po ng Diyos kung saan po ako dapat mapalapit. Mapalapit po ako sa Kanya, malaman ko po ang katotohanan. At yun nga po, magkaroon po ako ng pagkakataon na maligtas pagdating po ng araw ng paghuhukom. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Nagsimula po siguro nung ako po'y makatapos na nung aking kurso sa New Era University. Ang panahon pa noon, New Era College. Yun nga po ay ako po'y nakapasok naman po sa mga kumpanya at hanggang sa naging matagumpay naman po ang aking pagtatrabaho. At yun nga rin po, biniyayaan din po ako ng asawa, maging ng anak. At sa tingin ko po ay hindi po nawawala ang patnubay ng Panginoon Diyos. At maging ako nga po ay nagdesisyon na mag-resign sa trabaho ko nung huli, ay nagsimula po kaming pumasok sa negosyo, ay tingin ko po naging matagumpay. Kaya namamalagi pong patnubay ng Panginoon Diyos, nakakapamuhay naman po kami ng maayos, ng mapayapa, at lalo tigit na isasagawa po namin ang aming pumapaglilingkod sa Panginoon Diyos. Baka po isipin ng mga kababayan nating nakasubaybay, nakikinig ngayon, walang problemang dumating sa inyo. Baka po naging magaan lahat, kaya nasasabi po ninyo na payapa, magaan. Ganun nga po ba, kapatid na Diyos? Hindi po. Sa totoo lang po ay marami po talagang pinagdaanan din may hirap. Lalo na po sa pag-uumpisa po namin sa aming pagninegosyo, marami po mga pagsubok po kaming mga naranasan. Isa na nga po dyan yung dumating nga po ang panahon ng pandemic, ng COVID-19. Dyan po naapektuhan po ang aming pagninegosyo. Dahil nagkaroon nga po ng lockdown na halos 6 months po kaming hindi nakapag-operate ng aming negosyo. Yung isa po namin negosyo ay ang Japan Surplus. At sa panahon po na iyon, wala po talaga. Sarado po kami. Wala po makapagbenta. Yun nga lang po ay nakita po namin sa mga social media na nangangailangan po ng mga medical supplies. Ayan po yung mga PPE. At nagkataon naman po na marami po kaming ganun na items. Na matagal na pong nasa amin po yun na hindi po namin siya maibenta. At dumating nga po yung ganitong pagkakataon na nangangailangan po ng maraming PPE ng panahon po na yun. At yun nga po, pinuntahan po kami ng mga hospital na galing pong Manila. At nagkaroon po kami ng pagkakataon na maibenta po yung mga items po na yun. Patuloy po kaming ginagabayan naman ng Panginoon Diyos na bagamat sarado po kami, wala po kaming negosyong umaandar, ay tuloy-tuloy pa rin naman po ang pumapasok po ng mga biyaya. Kaya masasabing, hindi kayo pinabayaan ng Panginoong Diyos sa bawat sandali po ng ating buhay. Opo, bagamat nakakaranas po ng pagsubok, yun po ay ginagawa lang po kaming mas matibay para mas lalo po kaming manghawak po sa Kanya kung ano po ang Kanyang magagawa para po sa amin. At tingin ko po malaking bagay po na kami po ay napapatnubayan ng Kanya po mga aral. Bilang isang iglesia ni Cristo, pagka dumadating po yung binabanggit ninyo ng mga problema, iba't iba po yan eh. Ano po ang pangunahing ginagawa po ninyo? Hindi po mawawala yung pagpapanata po namin. Dahil alam naman po namin na ang Panginoon Diyos lamang po ang lahat na makapagbibigay ng solusyon sa anuman pong aming mga naranasan mga suliranin. Ang binabanggit po ninyong pagpapanata para po sa kabatiran ng mga kababayan nating nakikinig ngayon, yan po ay ang taimtim na pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Kalakip na rin po ng pangangako natin sa Kanya na gagawin at tutuparin po natin ang Kanyang mga kalooban o ang Kanyang mga utos. At yun din po ang ginawa ninyo. Talagang tinupad po ninyo kung anong kalooban utos ng ating Panginoong Diyos. At yan din po ang laging itinuturo sa atin ng ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na lalo po sa panahong ito
napapahirap ang pagdadala ng buhay, tumitindi po ang kahirapan, nagiging laganap po, maging ang kasamaan, wag po nating pababayaan yung ating mga pananalangin, pagpapanata sa ating Panginoong Diyos. Lalo po nating paigtingin, lalo po nating palakasin ang ating pananampalataya, sapagkat sa ganyan po tayo makatatawid at kapag napatunayan po natin na lubos tayong sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, katulad po ng nangyari sa inyo, sa inyong karanasan na, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Karanasan din po yan ng maraming mga kaanib, maraming kapatid po natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Joms, ito pong ating mundong ginagalawan ngayon, harapin na po natin. Larawan ng kawalan ng pag-asa. Kapag nanood tayo ng balita, hindi maganda ang mga balita. Pero nang makausap namin kayo ngayon, ang narinig po namin sa inyo, kapayapaan, hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoong Diyos, dumadalo yung mga biyaya at pagpapala na kailangan po ninyo dahil nga sa sinisikap naman po ninyong masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Iyang buhay na binabanggit ninyo, yung kapayapaang tinataglay po ninyo at ng marami sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nais din po yan ng marami sa mga kababayan natin. Ano po ang gusto po ninyong sabihin sa mga kababayan natin ngayon, lalong-lalo na po sa pamilya ninyo, kung meron man pong miyembro ng pamilya na hindi pa po ninyo kapiling sa ganitong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sige po. Sa aking mga kakilala, mga kaibigan, lalo na po sa aking mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, sana po ay bigyan niyo po ng pagkakataon na magsuri, makilala po kung ano po ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, bakit namin pinaniniwalaan na ang Panginoong Diyos lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. At marami pa po kayong malalaman ng mga ukol sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po, kapatid na Joms. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Jose Marie Anonas, o kapatid na Joms, mula po rito sa lokal ng Urdaneta City, distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Si kapatid na Joms po, katulad ng nabanggit na kanina pa, nakapag-aral po sa New Era University. Maaaring may mga pangarap siya sa buhay na ito na hindi niya natupad. Subalit, higit po sa mga pinangarap niya ang nakamit, higit po sa mga pinangarap niya ang natupad, sapagkat ang nakamtan po niya ay hindi lang ang karapatang makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos, makatawag, makadalangin kasama ng kanyang pamilya, kundi po ang pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan. Sana po, ang istorya po ng ating kapatid ay muling nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. At bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay, ay pinasasalamatan lang po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. At nagpapasalamat po tayo sapagkat may mga ganitong programa na pinakikinggan, pinakikinabangan ng mga kababayan at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo para po maipakilala ang mga kapatid natin na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay. Hanggang sa muli po, lagi po ninyong subaybayan ang Pagtawag, A Converge Story, tuwing Sabado sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.